Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Panginoon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo. Sa kusang pagkakarukha at pamumuhay na hamak, mataluntunawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna na nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Job, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba ay iyong naigawa ng panglaw upang masamay mabulabog sa taguan? Dahil sa sikat ng araw ay nagliwanag ang lahat. Parang damit na inayos, ngayon ay nakahayag. Sa liwanag ng araw, natatakot ang masama, pagkat ang karahasay hindi nila magagawa. Nagpunta ka na ba sa pinagmulan ng bukal? Nakalakad ka na ba sa puso ng karagatan? May nakapagturo na ba sa iyo sa pintuan na ang hantungan ay madilim na hukay? Nalalaman mo ba ang sukat nitong mundo? Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo. Alam mo ba kung saan nanggaling ang liwanag o ang kadiliman kung saan nagbubuhat?
Masasabi mo ba kung saan sila dapat humangga? O sa pinanggalingan kaya'y mapababalik mo sila? Ikaw ay matanla na, baka nga iyong kaya. Pagkat nang likain ang daigdig, ikaw ay bata pa. Ang sagot ni Job, narito, ako'y hamak, walang kabuluhan. Wala akong isasagot, bibig ay tatakpan. Sa panig ko'y nasabi na ang lahat ng sasabihin. Ako'y di nakikibo, nasabi di na uulitin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ikaw ay naroroon. Sa Sheol ay naroon ka, kung dun ako manganganlong. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko ay ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking ina ay hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitay na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Hingin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumairin
ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang Biyernes ng buwan, araw nating mga kadeboto, araw ng pagdedebosyon sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin siya ng malakas na parangal. Mga kapatid, siguro sa isip natin, kapag tayo ay mabuti, merong temptation na isipin na pagpapalain tayo ng Diyos o hindi tayo magkakaroon ng kamalasan sa buhay. Malamang hindi na bago sa atin yung mga salitang, "Siguro naman pagpapalain ako ng Diyos dahil nagpapakabuti ako." Siguro hindi na rin iba sa atin yung mga salitang, "Bakit kaya nangyari sa akin to? Ang bait-bait ko naman, ginagawa ko naman lahat ng bagay." Minsan, gusto nating isumbat sa Diyos, kung hindi man lahat sa atin, pero marami sa atin, gustong isumbat ang kanyang pagiging mabuti sa Diyos, ang kanyang pagiging inosente sa Diyos. Pero hindi ito nalalayo sa karanasan ni Job. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung papaanong sinabi ng Diyos kay Job, kung papaanong inilahad ng Diyos kay Job ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Sa totoo lang, sa harapan ng Diyos, kung marirealize natin kung gaano siya kadakila at kamakapangyarihan, marirealize din natin walang-wala tayo sa harapan ng Diyos. At tayo ay pawang mga alikabok lamang sa harapan ng Diyos. Pinangahawakan ni Job ang kanyang pagiging inosente. Pinangahawakan ni Job ang kanyang pagiging walang kasalanan. Kasi noong mga panahon na yun, ng mga Hudyo, kapag ka ang Hudyo ay nakaranas ng kamatayan, ng kamalasan, ng unfortunate sa buhay, para sa kanilang ibig sabihin noon, nagkasala sila o di kaya ang kanilang mga ninuno. Kaya nga napapatanong si Job o si Job, ano bang ginawa niya sa buhay? Wala siyang ginawang masama, wala siyang ginawang kasalanan, pero bakit niya nararanasan ang paghihirap na ito? Bakit niya naranasan na mamatay ang kanyang mga anak? Bakit niya naranasan na mawala ang kanyang lahat ng kayamanan? Wala siyang kasalanan. Pero pinaalala ng Diyos kay Job ang lahat ng kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon. Sa harap ng Diyos, wala naman talaga tayong magagawa kundi magpakumbaba. Wala tayong magagawa kundi tanggapin kung ano ang niloloob ng ating Panginoon. Ibig sabihin, sa laki at kadakilaan ng ating Panginoon, kung makikita lamang natin kung gaano kalaki yung kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon,
marirealize din natin na alam niya kung anong ginagawa niya sa buhay natin. Marirealize natin na lahat ng nangyayari sa buhay natin ay pinapagindapat ng Panginoon para na rin sa ikabubuti natin. Hindi lang naman si Job yung may ganitong kaso sa buhay. Hindi lang naman si Job yung naging inosente kahit merong nangyaring hindi maganda sa kanyang buhay. Dahil kung meron mang walang sala, kung meron mang inosente at nakaranas ng labis na paghihirap, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Walang iba kundi ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Wala siyang kasalanan. Inosento siya. Wala siyang ginawang masama. Pero ano yung nangyari? Pinasan niya ang krus. Ipinako siya sa krus at namatay. Hindi dahil may ginawa siya, hindi para sa kanyang sarili, pero para sa ating lahat. Siya ang sumalo para sa ating lahat. Sa kanyang kababaang loob, sa kanyang pagiging walang sala at pagiging inosente, siya ang tumubos sa ating kasalanan. Pero ginawa niya yon, dala ng kanyang pagtitiwala sa kalooban ng Ama. At yun yung ibinibigay sa atin ngayon. Yun yung mensahe sa atin ngayon ng ating mga pagbasa. Sa harapan ng Diyos, sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan, ang tangi nating magagawa ay ang magpakumbaba. Ito rin yung ginawang pagpapakumbaba ni San Francisco ng Assisi. Dahil ngayon, siya ginugunita natin. Si San Francisco Assisi galing sa mayamang pamilya, anak ng mga ngalakal ng mamamahaling tela, pero iniwan niya ang lahat ng mga iyon dahil pinakinggan niya ang panawagan ng Diyos. Yung panawagan ng Diyos sa isang araw na panaginipan niya, nagkaroon siya ng pangitain at sabi sa kanya ng Panginoon, buuin mo ang aking simbahan. At yun nga yung ginawa niya. Yung mga simbahan dun sa lugar nila na nasisira niya, binild niya yun. Muli niyang binuo. Pero hindi doon natapos. Dahil sa buong buhay ni San Francisco ng Assisi, tumalikod siya sa kayamanan at namuhay siya bilang mahirap hanggang sa kanyang kamatayan. At ginawa niya yon dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos. Ginawa niya yon dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ginawa niya yon dahil sa kanyang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Pero hindi lahat ng oras madaling magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi lahat ng oras madaling tanggapin kung ano yung niloloob ng Diyos sa ating buhay. Kasi minsan, mahirap naman talagang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. 'Di ba? Kung minsan kapag kayong mata natin punong-puno na ng luha at pagdurusa, hindi na natin makita ang Panginoon. At kung minsan yung tenga natin punong-puno na ng ingay na nagmumula sa kalooban natin, lahat ng pagsusumamo natin, hindi na rin natin mapakinggan ang tinig ng Diyos. Kung minsan din, kung ang puso natin punong-puno ng galit sa ating sarili, sa ating kapwa, o minsan sa Diyos mismo, hindi na rin natin maramdaman ang pagmamahal ng Diyos. Pero ang panawagan sa atin na sa kabila ng paghihirap na nararanasan natin, sa kabila ng mga pagsubok na pinapagindapat ng Diyos na maranasan natin, sana matuto pa rin tayong magpakumbaba. Sana matuto pa rin tayo na manatili ang pananampalataya. Dahil kung hindi, sa aba natin. At yun yung sinabi ng ating Panginoon dito sa dalawang bayan, sa aba nyo, Corazin at Bethsaida. Dahil kung ginawa sa ibang bayan yung ginawa sa inyo, ngayon nagsisisi na sila. Ibig sabihin itong dalawang bayan na ito, hindi tinanggap ang ating Panginoon. Hindi tinanggap ang Mesiyas. Hindi tinanggap ang kilos ng Diyos sa kanilang buhay. At minsan, nalalagay tayo sa ganitong sitwasyon.
na dahil sa kalagayan natin sa buhay, hindi natin matanggap, hindi natin makita kung ano ang kilos ng Diyos sa buhay natin. Siguro minsan dahil sa sarili natin, sa sarili nating pride, o di kaya naman minsan sa gawa ng ating kapwa, o di kaya naman minsan dahil sa kalagayan ng ating buhay, kaya hindi natin makita, marinig, maramdaman ang kilos ng Diyos. Dahil minsan, mas marunong pa tayo sa Diyos. Pero ang panawagan sa atin ngayon, mga kapatid, pagpapakumbaba na tanggapin ang kilos ng Diyos sa buhay natin. Kahit mahirap, kahit hindi madali, kaya nga kailangan natin ng pananampalataya. Kaya nga sa pagpapatuloy ng ating buhay, mga kapatid, patuloy tayong inaanyayahan ng ating mga pagbasa. Unang-una, pinapaalalahanan tayo sa harap ng kadakilaan at kapangyarihan ng ating Panginoon, walang-wala tayo. Pero sana ma-realize natin kung gaano kadakila at kamakapangyarihan ng ating Panginoon sa ating buhay. At kung marirealize natin yon, sana matuto tayo na magpakumbaba sa Kanyang harapan. Nang sa gayon, manatili tayong bukas sa Kanyang salita. Manatili tayong bukas sa Kanyang kilos. Nang sa gayon din, manatili siya sa buhay natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin ang lahat ng lalaki at babae upang pakinggan nila si Kristo at tumugon sila sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang simbahan naway maging instrumento ng pagpapanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinuno ng mga bansa naway magkapit kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Tayo naway mapanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinahina ng pagpapakasakit naway mabigyang lakas sa pag-ibig at suporta ng kanilang mga kapamilya at mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga tapat na yumao naway makamtan ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan ang aming puso na tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alak ang inapay sa kaman, ay nagbibigay buhay.
buhay, iya'y ang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay, ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang nabaririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Francisco, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manalangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, aral ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa
ipatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay.
puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, ay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, patunayan niyo po nawat kabayan ako. Sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami papabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ang mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo.
Ang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Muling inihandog ng ating simbahan ang Nazareno Medalyon. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahe at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, dinulwalhati ka namin.